Gaysel, naniniwala ka ba na ang pag-atake sa isang kandidata habang nasa competition ay nakakaapekto sa kanyang performance? Depende kung mahina yung kandidata. Kung mahinang loob. Bilang beauty queen, bilang kandidata sa Miss Universe Philippines, dapat naka-mindset ka na marami talagang aatake sa'yo. Kasi kumukontest ka. At kung ikaw ay isang threat, talagang maraming aatake sa'yo. Hindi isa, hindi dalawa, kundi napakadami. So, dapat aware ang contestant dyan sa mga ganyan. So, makakaapekto ang pag-aatake sa'yo kung mahina yung loob mo. Kung hindi mo alam, kung hindi katiwala sa sarili mo, kung wala kang, ano ba tawag doon? Kung wala kang suporta, kung may support ka naman, tapos ume-eksena ka naman, tapos malakas yung loob mo, tapos kumpiyansa ka sa sarili mo, bakit ka maaapektuhan? It doesn't mean kasi na ano ba tawag dito? Ganito kasi yon. Normal sa isang beauty queen na aatakihin at normal sa isang beauty queen na hindi ka gusto ng, kung hindi man ng kalahati, ay may mangilan-ngilan dyan na hindi ka talaga gusto. Walang beauty queen na pumapabor lahat sa'yo. Mga ganon. So, dapat nasa mindset na nila yan na possible na mababash sila, possible na may aatake sa'yo kasi nga threat ka sa corona. So, ganon. Dapat sabi ko nga, bago ka sumabak sa isang national pageant, lalong-lalo na Miss Universe Philippines, dapat ready ka emotionally, financially, personally, physically, ayan, dapat ready lahat yan. Kung maapektuhan ka, problema mo yun. Talo ka. O, diba? Talo ka. Kasi walang beauty queen na hindi inaatake. Kung gusto mong hindi ka atakehin, huwag kang mag-beauty queen. Umuwi ka sa inyo, maglaba ka. Charot lang. Kung gusto mong maging beauty queen, kung ayaw mong atakihin, kung ayaw mong mabash, umuwi ka sa inyo, maglaba ka, magbilad ka, at huwag kang lumabas sa kwarto. Yung normal na tao nga, inaatake ng kapitbahay, ng mga friendship, ng mga inggitera. Ano pa kayo yung beauty queen? So kung maano ka dyan, kung maapektuhan ka dyan sa mga pang-aatake ng mga taong ayaw sa'yo, problema mo yun, hindi problema ng umaatake sa'yo. Alam mo, oo, totoo lang, hindi yun problema ng, wag mong sisihin yung umaatake. It's normal, no? Dito tayo sa mundo ng puro, ano ba tawag dito? Freedom of speech, freedom of expression, freedom of grammar, lahat, freedom. So ngayon, kung ayaw mo atakihin ka, ayaw mo mabash ka, umuwi ka sa bayo, sumasok ka sa kwarto, doon ka maglaba. Perfect. Doon ka maglaba sa loob ng kwarto, walang nakakakita sa iyo. For sure, walang mambabas sa iyo. Okay, that's all. Thank you. Kung naapektuhan ka, problema ng kandidata yon. Kasi alam niya dapat ang pinapasok niya. That would be all, and thank you. Charot lang. Hindi lang naman sa mga beauty queen, sa mga politiko, sa mga content creator, sa mga artista. Kung ayaw mong mabash, kung ayaw mong may masasabi sa yung tao, manahimik ka. Huwag kang umiksena, huwag kang pumilitiko, huwag kang mag-content creator, huwag kang umartista, or huwag kang umiksena sa mundo ng mga mapanghusgang tao. Totoo, aminin natin yan. Mundo ng mapanghusgang tao ngayon kasi nga maraming inggitera. So ngayon lang, wala akong sinisisi kung naapektuhan. Kung naapektuhan si girl sa pambabash, nakadepende yun talaga sa kanya. Promise. Hindi dahil yun It's normal. At isa manalo binabash. Sino ba? Lahat dyan may mga bashing. Lahat ng mga girls dyan nakaka-experience ng bashing. Sino ang hindi? Tampalin ko ako mambabash.
Lahat ng mga girls dyan ng babas, nakadepende yun sa babae kung paano niya. Kung kumpiyansa ka sarili mo, kung very confident ka sa mga eksena mo, walang problema. Dead ma, ganon. At alam mo na kaya mong manalo, dead ma, ganon. Mga eksena, hindi yung, I'm so affected of what she said. Oh my God. May ganun-ganun kang drama. Ay, hindi ka beauty queen, be. O, umuwi ka sa inyo, maglaba ka doon. At doon sa loob ng kwarto ka maglaba. Parang walang makakita sa'yo, walang pupuna sa'yo. Perfect ka kasi. Ayun, ganon. Nakakaloka. True, lalo na pag frontrunner ka, madaming aatake sa'yo. Kaya dyan papasok ang role ng mga panay para sa suporta. Correct to the field. Oo, tama ka, Gaysel. Dapat malakas ang loob ng kandidata. Expect the unexpected. At yung mga worst of all the worst kasi iba-iba bet ng ibang beauty enthusiasts. Kaya bago mag-join ng pageant, naka-mindset. True, Ma'am Claire. Yun talaga, kung aatakihin ka ng mga basher, hindi ko naman ano ba tawag doon? Siyempre, natural na yung basher, di ba? Nasa mundo na yan ng entertainment. Kahit nga normal na tao ka may nang babash. Kahit wala ka sa mundo ng entertainment, may nang babash pa rin sa'yo. Ano pa kaya kung nandyan ka? So, kailangan isang beauty queen ka, malakas ang loob mo. Matibay yung loob mo sa mga ganyang mga eksena. Hindi excuse na, natake kasi ako, kasi ganyan-ganyan. No, hindi excuse yan. Pues, kung ayaw mo atakihin at hindi malakas yung loob mo, ayun sabi ko nga, umuwi ka sa inyo maglaba. Para magkaroon ka ng kumpiyansa. Pero depende rin yun sa pag-atake naman. Di na pwede yung gaya ng ginawa niya na kahit walang matibay na resibo. Sabi, maraming mga artista na sobra-sobra yung pag-atake. Malala pa dyan. Pagkatao na, pamilya, but they stay calm dahil naka-mindset nga sa kanila. Oo, nandun pa rin na nasasaktan ka. Totoo yun. Pero naka-mindset na kasi na pinasok ko to, panindigan ko to. Hindi yung pwedeng susuko ka, di ba? Loser ka talaga pag susuko ka sa mga ganyan-ganyang eksena. At walang ano ba tawag dito, sabi ni Jeffrey, depende sa pag-atake. No, walang ganun. Parehas pa rin na inatake. Inatake ka sa likod, sa harap, sa gilid, or malala man yung bintang sa'yo or sapat lang, inatake ka pa din. So, dapat aware ka dyan. Dapat naka-mindset ka na, uy, buong ang pagkatao ko, minahal ako ng mga ganon. Dapat mga ganon yung mindset para walang makakasira sa inyo. Kaya si Atisa bugbog sarado sa mga pangungutya. Yes, kung hindi matapang si Atisa, matagal na yung sumuko. Dahil alam niya kasi yung pinasok niya, kaya dead McKelsey dyan sa mga usapang yan. Nandun tayo, tao tayo, nasasaktan tayo, pero dapat naka-mindset ka na dead ma. Kasi may mga tao na nagsasabi, hindi pwedeng dead ma. Hindi. Pinasok mo to, di ba? Kung ayaw mo mapag-usapan, kung ayaw mo ano ba tawag doon? Makutya o whatsoever. Ang ganda-ganda na yan kinukutya pa. Di ba? Ano pa kayong sa mata ng mga Pilipino ay hindi maganda, hindi matangos ang ilong, hindi makinis, hindi maputi. Yung mga Pinoy pa ba? Diyos ko, puryagaba. Nayanggiya naman ako. Matangos ng ilong niyan, makinis, maputi, di ba? Maganda, mistisa. Kinukutya. Ano pa kaya yung hindi? Knowing Pinoy, ganon. Hindi naman nila lahat, but knowing Filipino, the culture, di ba? Kahit nagkulong naman sa kwarto palagi, sasabihin depressed o ate. Nakakaloka kasi 4D. Hindi. Kung ayaw mo mabash, kung ayaw mo mapuna ka, yun talaga yung best way. Magkulong ka. Napaka-sensitive. Nowadays, napaka-sensitive ng mga tao, no? Punain mo lang, hoy, may baby hair ka, bashing agad. Hoy, hindi bongga yung lipstick mo ngayon, bashing agad. Ganun sila.
Nakakaloka, di ba? Hindi ba pwedeng constructive criticism? Ibig sabihin, palitan mo yung lipstick mo, hindi bagay sa'yo. O ganon. Ganon lang ibig ko sabihin. Hindi pwede, o hindi bongga yung lipstick mo ngayon. Palitan mo yan. O mga ganon. Bashing na agad yun sa kanila. Very sensitive to the point na, ha? Ano ba? Ganon pa talaga ang Generation A? Ha? Generation Alpha? Ganon ba talaga sila? Or ganyan yung mga utak biya, utak talangka, utak ano. Bashing, baby hair. Ay, may baby hair ka dyan, bashing. Ay, yung lipstick mo hindi bagay, bashing. Bashing? Talaga ba?